Sa umagang ito, yung binasa natin, pag-aralan natin sa mensahe ng Diyos, yung Book of Galatians, siguro mga 7 beses ko siya binasa, ninanamnam ko to. And chapter 3 ay napakagandang mensahe, lalo na po pagdating sa justification or yung kanyang message mismo. No, napakaganda niya dahil inulit-ulit yan ni Paul. And I was reflecting bakit inuulit-ulit ni Paul at ang sakit pa ng kanyang sinabi sa ibang mga version. Sabi niya mga hangal, di ba? Sabi niya mga hangal. So, at that time, sabi ko, bakit sinabi ni Paul yung mga hangal? Na ano na si Paul parang naiimpyerna na. No? Si Paul kasi ng kanyang journey, paggalagala siya kung saan-saan siya dinala. Pero itong mga taga-Galatia, let's have our background muna. Itong Galatians, una, tinanggap na nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasabay noon, ang pangako ng Diyos ay yung banal na Espiritu. So if you receive Jesus Christ, itong mga taga-Galatia, kung titingnan nyo, natanggap na nila si Jesus, may banal na Espiritu at gumagawa na talaga sila ng mga himala. In that time, ang nangyari sa kanila, nalaman ni Paul, kaya nagsulat si Paul doon sa kanila, kasi bakit naman sila bumalik naman sa kanilang dating gawin? Ano yung dating gawin nila? They should work, gagawa sila, magsasakripisyo sila for them to be saved. Kaya sabi ni Paul sa ibang version, mga hangal kayong mga taga-Galasya. Hangal pa ang tawag. Kung sa atin pa, mga BO-BO kayo. Kung sa atin pang mga term, ihangal. Hindi nyo ba alam? Of course, pag sinasabi natin hindi at walang alam, it means sa atin yan ay dull. Meaning, itinuro na sa iyo, tinuro na sa iyo, itinuro na sa iyo, hindi mo pa rin naintindihan. Kaya sabi mo, hindi niyo po ba naintindihan? Kaya sabi niya, mga hangal kayong mga taga-Galasya. Sino ang nakagayuma sa inyo? Sabi niya sa ibang version, ginayuma talagang gamit na term, Sabi niya, sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. And that's the background. Ipinakita na pala sa inyo Sabi niya, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? So tanong niya yan, dalawa. Tinanggap ba niya ang Espiritu dahil sa pananalig o dahil sa inyong mabuting gawa? Yun ang kanyang preposition. Bakit naman kayo hindi makaintindi? Talagang napakahangal nyo. Inulit niya sa verse 3. Sabi niya, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamagitan ng inyong sariling kapangyarihan o sariling gawa. Nag-start na pala kayo ng banal na Espiritu, ngayon babalik na naman kayo ngayon sa good works. Inag-umpisa na tayo sa tama, ngayon babalik na naman kayo sa inyong sariling kapangyarihan. 4. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Batid ni Paul na nakaranas ang Galatia o taga-Galatians ng kanilang pagtanggap ng Espiritu at nagkaroon sila ng mga himala doon. Alam ni Paul yon. Pero wala na bang halaga yung naranasan nyo? Yun ang kanyang tanong. Wala na ba, sabi niya sa 5, dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Dalawa lang yung tanong. Natanggap ba ninyo ang banal na Espiritu dahil gumagawa kayo ng mabuti, gumagawa kayo sa kautusan at tinanggap ninyo ang kautusan? Sabi niya, natanggap ninyo ang banal na Espiritu sa pamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Yun ang kanyang another tanong doon. Ang 6, sabi niya, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid.
So yun yung kanyang preposition. Kung babasahin niyo yung chapter 3, 1 to 29, diniscuss niya na bago pa si Jesus o bago pa ang 430 years, no? Yung kautusan na yon ay nandoon para makita at igabayan ang lahat ng mga tao para makita si Kristo. So diniscuss siya ni Paul galing sa lahi ni Abraham. Ngayon, sa pag-aaralan natin ngayon, ang tanong ko, alam niyo po ba kung ilan ang commandments in the Christian Bible? Batahimik. Ilan? 10 commandments? Very good. Pasok. Ilan ang commandments? 2. The greatest commandments among the summary of the greatest commandments. Ilan? Okay, sayang. May papahalo-halo sana si Mami mamaya sa makasagot. Ang totoo, if you are going to ask the Google, sa google.com, at noong pa naman, meron tayong 613 na commandments. Plus 5, that is 618. 5 yung nasa New Testament. Diba? 613 plus 5, that's 618. Subukan natin isa-isa. Maliit kasi yung kinapture ko dyan. Nandyan magsimula sa Genesis hanggang Leviticus, Deuteronomy, hanggang sa dami ba naman doon. At ang sabi ni Paul, itong mga laws at itong mga commandments na ito ay ibinigay para guide upang makita ang apo ni Abraham. Sinong apo ni Abraham? Hindi niya sinabing mga apo, apo ni Abraham. Because from that Abraham and that covenant that's established by God doon kay Abraham, doon sa lahi niya lalabas ang apo. At hindi mga apo, kundi apo. At it refers to Jesus Christ. Now, ang tanong, itong 613 na commandments plus 5 or 618, sino ang nakasunod? Marami. 2 pa nga lang, di ba? Sino ang nakasunod? Ilan po ba ang ating nasunod? Ilan po ba ang ating nasunod? 8? Di pa rin 1% doon. Di pa rin 10%. 10% of 600, 60. Kung 8 lang, di pa rin na 10%. Ang kailangan ng Diyos, 10%. Ang dami? Masyadong marami, So walang nakasunod. Ang sagot, wala. Dahil ang Roma chapter 3 and 23 nagsasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kaya yung 613 at 618 na yan na commandments, lahat ay failed. Hello? Lahat ay failed. Sabi ni Paul, lahat bagsak. Lahat yan ay bagsak, walang nakakasunod. Kaya ang sabi niya in the book of Galatians, ito yung sinabi niya, kayo mga hangal. Ibinigay ko na sa inyo yun tungkol kay Kristo, bakit pa kayo bumabalik? Kaya ako'y nagtataka, pag ikaw ay nakarinig ng you are justified, sola gratia, soli Deo gloria, sola fide, faith alone, tapos bumabalik ka kung saan-saan pa, Diyos mio, sabi ko, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Ayaw mo ba yung you are saved because of your faith? Wala ka nang gagawin. Hindi ka na simula doon sa pintuan na yun at lumuhod hanggang dito para maligtas. Hindi na pinagawa ni Lord yan. Bakit? Bumabalik ka pa rin magpapako sa krus.
Marami kasi ako napapanood sa TikTok. Ako yung dati, Christian ako. Ngayon, bumabalik ako dito kasi ganito. Huy, hindi pakiramdam ang pagiging habang relasyon sa Diyos. It is the doctrine that God wants you to understand that you are saved not by works. Sabi ni Paul, hindi ka naligtas dahil sa iyong mabuting gawa dahil walang sino man perfect sa harapan ng Diyos at walang maka-perfect sa 613 na commandments na yan. That is why sabi ni Paul, kayong mga taga-Galacia, hangal kayo. Paulit-ulit ninyong ginagawa. At ako sa Emmanuel Christian Church, ayoko makita ng ganun. Failure sa amin yon. Huwag may makikita pa ako, huy, huwag kang maganito kasi bawal yan sa ganito. Huy, huwag kang maganito at bawal sa ganito. Ang dami mo naman bawal. Are you holier than Christ? Kung pinagbabawalan, alam niyo po ba ang bawal ang gumawa lang ng masama sa harapan ng Diyos? Amen? E di kung mag-lipstick ka, bawal ba yun? E kung magkikilay ka, bawal ba yun? Magtutupis ka, kung magtutupis ka naman dyan at nagkasala ka sa iba, ibantayan mo din yun. Di ba? You have to look at this. Do not give and do not add. Sabi ni Paul, huwag mo nang dagdagan at huwag mong bawasan kung ano nang ginawa ni Lord sa krus. Meron ka pa bang magagawa? Pero hindi ko sinasabi, gawin mo lahat. Ang sinasabi ng Diyos, you are justified by faith, itinuring matuwid dahil sa pananampalataya, not by good works. Kaya tingnan mo sa katabi mo, kahit anong pakabait pa yan, kahit gaano kabait pa yan, hindi yan makaligtas ng iyong kaluluwa. Dahil ang makakaligtas lamang ay ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Justification by faith, pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay o kaya ang itinuring ng Diyos na matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Now, if you are going to follow the 613, my God, and you will be, isa lang yon, walang maka-perfect. At ang batas, alam niyo po ba, pag batas and the commandments ang ating susundin, you will be punished because you will also punish according to the laws. Paparusahan ka, ayon lang din sa batas. Di ba? Yan ay diniscuss din ni Paul in the book of Galatians. Sabi niya, ano ngayon ang bunga ng justification by faith? Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na tayo ay ligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus? Say amen. Pinapilitan lang, sabi ko say amen. O sino sa inyo dito ngayon ay klaro? Klaro ha? Hindi ko kayo sabihin amen. Kung hindi klaro, you just tell us, kasi it is our failure as pastor and as educator. If you don't understand about justification, then you are just saying, yes, alam namin. Pero ito ang tanong ko, sino ang nakaunawa ng justification by faith? Say amen. Sino yung hindi? Say amen. O meron pang hindi. Salamat, we are honest. Pag sinabing justification by faith, ano po, ito lang yon. Tanong ko muna, sino ang hindi nagkakasala? Mali palang tanong ko. Sino ang nagkakasala? Maraming honest. Kunti lang yung sinungaling. Okay. Alam niyo po ba, ano ang kabayaran ng kasalanan? Ha? O sino ang mamatay? Walang tayo, huy. Sino ang mamatay? Ako. Kasi nga, lahat nagkakasala. Ito lang yung illustration ng justification. Sino ang nagkasala? Ako. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sir, mamamatay naman ang lahat. Yung mga pilosopong mga bata ngayon. Sir, mamamatay naman ang lahat. Naman, mamatay ang lahat. Pero we are referring for the eternal condemnation. Hey, spiritual. Kung ayaw mo din maniwala, wala na rin kami dahil ang chapter 2,
chapter 4, verse 4 of Corinthians, 2 Corinthians, nagsasabi, sa lahat ng hindi naniwala, binulag din sila ni Satanas para hindi nila makita yung biyaya ng Diyos. Kung kaya may mga taong mga ganon, mga pilosopo, hindi ayaw nila maniwala because they are blind by Satan. Eh kayo dito, bulag ba kayo? Hindi. Punta tayo. Sino nagkasala? Ako. Ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sino mamatay? Ako. Sino ang namatay para sa aking kasalanan? I did that's justification. Mamamatay pa ba ako? Mamamatay pa ba ako? Physically, yes. Spiritually? Bakit? Malay ko ba kung may Jesus ka? And that's the security question. That's the question na kailangan matanong. May Jesus ka na ba? May Jesus ka na ba? Di wala ka ng problema. Justified by faith ka na. Kasi nga, kung may Jesus ka na sa buhay mo, patay na si Jesus. Alam niyo po ba, hindi lang siya natiling namatay, kundi nabuhay para ipaglalaban ka. At patunayan na you are justified by faith. Kaya ngayon, ang iba, Sir, ako talaga makasalanan. Sir, gusto ko nang mamatay, magkasala ako. Sir, gandami-dami kong kasalanan. Ay, kasi dala-dala mo yung kasalanan mo na yan. Ayaw mo maniwala kay Jesus na yung kasalanan mo, maliit man o malaki, kayang-kaya niyang patawarin. Amen? Yun ang justification by faith. O, pag ikaw ay nagnakaw, kasalanan, hindi. Anong kabayaran ng pagnanakaw mo? Ikukulong. Babayaran mo ninakaw mo. Kung hindi ka nahuli, makulong ka ba? Sa Diyos, nakakatago ka? O hindi? Di, konting, COVID, konting COVID, ay, konti lang naman, 5 pesos lang naman, 10 piso lang naman. Huy! Kahit piso lang yon, kinupit mo. Hindi ka pinabayad ng mama mo, ng kapatid mo, ng kinupitan mo. Pero tandaan mo, alam ni Lord yan. At ang pangkupit ng maliit o malaki, yan ay kasalanan. Dahil sa harapan ng Diyos, maliit o malaki, lahat yan ay kasalanan. Amen? Naniwala ba kayo doon? Sino ditong hindi nagkasala? Di good luck sa'yo. Kasi hindi ka nahuli. Ang sabi nga nila, huwag kang pahuli ng buhay. Pag namatay ka, huli ka pa rin. Di ba? So what's the point? Those sin, ngayong guilt mo na yon, that is the justification by faith. Yan ay niligtas. Yan ay tapos na. Ginawa na ni Lord yan. Ginawa na ni Jesus Christ yan. Inangkin niya na yan. Mami Pining, Chua, Crispina, harapan ng Diyos. Anong kasalanan mo? Sabi ni Mami, ang dami po akong kasalanan. Hindi, di ko na nakikita yan. Dahil may Kristo ka na at si Jesus Christ ang nakita at yung bugtong anak ko ang nakita sa iyo dahil meron kang personal relasyon. Kaya ikaw ay pinawalang sala. Acquitted ka na. Wala ka ng kasalanan. Sabi mo, yes, praise the Lord. Salamat, Lord. Di ba? O Armando, ikaw, ang dami mong kasalanan. Dapat, sunugin ka na sa impyerno. Lord, wag naman. Nakakilala ko kay Jesus. Hinusgahan man ako ng mundo, husgahan man ako ng kapitbahay ko, husgahan man ako ng pamilya ko, husgahan man ako ng mundong ito, pero I have Jesus Christ and Jesus said, I paid Him all. Bayad ko na yan. Ang sarap noon. And that is justification by faith. Ayaw nyo noon? Ayaw nyo noon? Ayaw nyo noon? Gusto nyo yun? Ayaw. Ako gustong-gusto ko. Diyos ko po. Sundin ko lang ng gusto ng mundo dito Paglalakad mo pa lang, husgahan ka na Boses mo pa lang, husgahan ka na kung lahat ng panghuhusga ng mundong ito, ay susundin ko, di patay na ako ngayon. Sa kakasunod sa kanila, hindi pa ako maliligtas. Di ba? But praise the Lord, because of this offer, because of this grace, the sola gracia of God,
now I could say, I have Christ. At ang sabi niya, ang sinuman na nananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, the old has gone and the new has come. Ang kanyang lumang pagkatao wala na. Ang kanyang bagong pagkatao ay makikita dahil ang nakikita ng Ama ay ang anak na nasa iyo ngayon. Ang anak na si Jesucristo na ngayon ang iyong sinuot. Sabi nga niya sa 6, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Declared mga anak ng Diyos. Kung kaya Jesus embraces, kahit anuman ang kasalanan mo, sismosa ka, sinisiraan mo ang lahat ng mga tao, anong kinupit mo yan, nagnakaw ka, nagluib ka, ano bang nagluib sa Tagalog? Nag-cheat ka sa relasyon ng mag-asawa, nag-cheat ka kung ano-ano ginagawa mo, at kung ano na lang ang iniisip mo sa iyong asawa, ang iyong anak, nagsisinungaling, anuman ang iyong kasalanan, when you accept Jesus Christ, you are declared forgiven. Amen? Proud ka doon. Sabi niya, mga hangal na taga-Galasya, ito yung naunawaan ninyo, bumabalik na naman kayo. Kaya yung taga Emmanuel Quezon, pag meron pang nagluluhod-luhod doon, nagsisindi pa ng mga kandila na nandoon pa, nagluluhod, nagsakripisyo pa, hangal. Sabi ni Pablo, wala ka talagang naintindihan. Bakit? Sinave na nga kita, gusto mo pang magsakripisyo. Iniligtas na nga kita, gusto mo pang pahirapan yung sarili mo. Paano gagawin, sir? Di na ba ako maghirap? Di ko na ba pag-uusap? Huwag na, pinagdusahan na ni Jesus yan. All you have to do, accept Jesus Christ and live in your living style naman. Bilang ikaw ay anak na, declared anak ng Diyos, ano ngayon ang iyong buhay? Buhay na declared ng mga anak ng Diyos. Ano? Jesus Christ-like. Alam niyo po bang katangian ni Jesus? Hello? Alam ba natin, pag Christ-like ang ating buhay, katangian ni Jesus, number 1, simpleng buhay. Very good. Ano pa? Si Jesus ay, hindi na natin alam si Jesus na buhay ni Jesus. Pag ako talaga magpipreach, sabi ni Mami, ang dami ko kasi napupukaw yung kanilang ano ang katangian ni Jesus na dapat natin taglayin? 1, humility. Paano natin nakita ang pagka-humble ni Jesus? Pinako na siya. Sigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Anong sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong gagawin mo din pag anak ka ng Diyos? Humility. Kung magkapatid kayo, huwag na kayo mag-awayan, magbangayan. Ikaw kasi, sa bunutan, suntukan. Kasi nga, walang nagpakumbaba. Tapos sasabihin mo, Kristyano ka, pero pagdating sa bahay, sisigaw, ikaw kasi, maglinis ka sa bunutan. Uy, that's not the humility that God wants us to have. Maging humble ka. Anak, wag kang, si Jesus ba, sumasagot sa Father? Si Jesus ba ay sumasagot sa Ama? O mga bata, sumasagot ba si Jesus sa Father? Ang filosofiya? Sa filosofiya, ikaw padala kita doon, ikaw magpapako. Ba't ako magpapako mo? Gumanon ba si Jesus? Pag ikaw utusan, ang anak utusan, gawin mo ito. Ba't ako na naman lagi, ganito lalaki? Ang daming reklamo. Ikaw, akala ko ba'y Christ-like? Declared mga anak ng Diyos. Hello? Sino mga anak ng Diyos? Say amen. Hindi humble tayo. Magpakumbaba. Pag pinagalitan ng magulang, sorry po. Why is it so hard to say sorry? Sa mga kabataan ngayon, bakit napakahirap magsalita ng sorry? Kasi ang mga magulang hindi rin nagsusorry pag nagkamali. Ako kasi ang ina. Ako ang ama, ako ang ina, ako ang magulang, ako ang masusunod. Pag nagkamali, hindi, magulang ako. Ba't ako magsusunod? Huy! That's not the character of Jesus. Kung nagkamali tayo, hindi tayo perfect. Pag magulang, say sorry.
May mawala ba pag nagsusorry tayo? Pag nagsorry tayo sa mga anak na nagkamali tayo sa ating mga anak, nagsorry tayo, nawala ba ang pagkamagulang natin? Oh, that's humility. In the eyes of God, yun ang katangian. Ano pang katangian ni Jesus? Hanggang nga kamatayan, yes, Ama. Ano sabi niya in Matthew? Ama, kung maaari, tanggalin niyo po ang kaisang ng paghihirap na ito, ngunit ang iyong kalooban ang masunod. Perfect obedience. Uy, sumunod ka. Naniwala ka na may Diyos, naniwala ka kay Kristo, pero hindi ka marunong sumunod. Masunurin. Declared anak ng Diyos. Doon lang tayo sa dalawa. Obedience, humility, at ano pa? Mapagmahal. Never niyang iniwan ang mga disciples niya. Alam ni Jesus na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na isa sa kanyang mga disciples ay traidorin siya. But he never blamed. Ikaw, nag-traidor sa akin. Hindi siya ganun. Pag tayo, sapok. Pag chinismis tayo, chinismis mo ako? Di ba? Dalhin kita sa barangay. Na barangay. Ano sinabi mo? Patula. Balita lang, pinatulan. Tama, mali. Mga kabataan ngayon. Yung NGL ba yon? NGL ba yon? Nakapost lang, kala na, sila na. Sabi sa NGL, anonymous, ikaw ang landi-landi mo. Punta sa guidance, sir, sinabihan akong malandi. Sinabi mo pa nga landi ba? Malandi ka ba? Pinatulan, wala naman nilagay doon. Juan, malandi. Di naman sinabihan, ba't kayo pumatol? You get the point? Love. Kaya nga sabi niya, magmahal ng walang kondisyon. No, ganon din si Jesus. Nang niligtas niya ang lahat, minahal niya ang lahat. O ikaw, Maria Magdalena, ano ka, prostitute ka, ito, mahalin kita pag magbago ka. No, it's not. Ano sabi ni Jesus? Yung babaeng nangalunya, ang sino man dito na walang kasalanan, batuhin niyo to. Sabi ng mga tao, lahat naman kami may kasalanan, walang bumato. Sabi ni Jesus, ikaw, huwag ka nang magkasala. Lalo na ngayon, Pride Month. Nabalitaan niyo yan sa Pride Month? Nag-march sa mga kabaklaan, katumbuyan, lahat at ipinaglalaban ang aming karapatan. Ganon sila doon. Sumunta doon ang isang pastor. Nagdala ng trompa. Kaya na, Pastor, Panginoon, patawarin niyo po sila ganito. Tapos ang mga tumboy naman pumunta doon at pinagtatawanan. Di ba? Pinagtatawanan pa yung nanalangin. Minamocked. No? Amen, amen, amen. Ganon-ganon pa yung mga nandoon. Sa konteksto ng pastor, walang makakaunawa yon kundi yung mga nanampalataya lang. Kasi kung pakinggan mo yung prayer niya, he was not condemning the members. He was just praying. Ipinarinig lang niya yung panalangin na magkaroon ng kaligtasan at makarinig itong mga taong ito. In the side naman ng mga LGBTQ++ and multiplication, kasi nagmumultiply pa yan sila. Di ko nga alam kung bakit nagdumarami at wala namang matres. Iba yung paningin nila. Ang akala nila, yung panalangin doon ay hinusgahan na sila. Madalas, ganun talaga mga tao, pag ipinalangin mo, akala nila pinang-inusgahan na. But again, in the eyes of God, no, ikaw ay anak na ng Diyos, dapat marunong ka ring gumalang sa iba. Ano sabi? Do not, ano sabi niya? Huwag mong isiping mas nakahigit ka sa iba. Kung bakla yan, natumbo yan, igalang mo. Huwag mo nang husgahan. Kala mo naman,
Pag makapanghusga ng mga bakla ito, ang sarap sapukin. Ba? Pag may tumboy, kaya nga, tinawag tayo ng Diyos Kasi they don't hear that word. Kung ikaw, nalaman mo nga, edi share mong word sa kanila. Diba? Pag declared anak ng Diyos, you know how to love others unconditionally. Amen? Kaya anong sabi ni Paul? Sabi niya, and justification by faith, si Kristo mismo ang iyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Tingnan niyo po, si Kristo mismo ang inyong isinuot. Napakaganda yon. Naunawaan niyo po ba to? Naunawaan niyo po ba to? Sino dito yung mahilig sa damit, sa trends? Bagay ba to sa akin? Ang ganda ng damit. Oo, damit lang maganda. Pang suot parang hindi bagay. Di ba? Di ba binabagay-bagay natin ang suot? Hindi niyo binabagay-bagay ang suot? O Sister Rio, ayaw yan magsuot nang di nakabagay sa kanyang personalidad, sabi niya. O, di ba? Binabagay-bagay natin yan, tama? Kahit gaano man kabagay-bagay at kaganda ng ating kasuotan, may masasabi pa rin ang mundo. Tama? Ang ganda ng suot mo. Ganda. Bagay na bagay sa'yo. You look so young. O diba? Ganun lagi, no? Pag hindi naging bagay ang kasuotan sa iyo, ay, ang taba mo dyan. Ay, ang payat mo dyan. Ay, ang itim mo dyan. Kawawa naman ako. Diba? Laging ganun, diba? Pero suotin mo si Jesus. Kahit ano pang complexion mo, kahit ano pang ilong mo, ano pang kulay mo, ano pang merong height ka, ano pang katawan mo, pag si Jesus ang suot mo, that's perfect. Amen? Dahil hindi tinitingnan ang iyong kasuotan, hindi tinitingnan ang iyong mukha, ang iyong physical na anyo, kundi tiningnan ng Diyos si Jesus na iyong suot ngayon because you believe in Him through faith and you are justified by faith. Amen? Pangit ka man sa lipunan, sa harapan ng Diyos, suot mo si Kristo, ligtas ka naman. Amen? Ang dali-dali natin makapanghusga. Lalo na pag kalbo ka na. Ako, lagi nagaganon yung buhok ko Kasi pag gaganito yung buhok ko, akala ko landscaping na. Diba? Praise the Lord! At meron akong Christ. I am judged not by my face, not by my physical aspect, but because of Jesus na nasa akin. Amen? Yun ang ganda. Tingnan mo yung katabi mo. Pogi ng katabi mo. Tingnan mo. Ganda ng katabi mo. Alam bakit? Si Jesus ang nakita sa kanyang buhay. Amen? Next, in the last, sabi niya, 28, sabi niya, wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Griego. When you are justified by faith, wala nang kaibahan. Ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Jesus, merong inclusion. Hindi tayo excluded. Hindi tayo kami, kayo. No, inclusive. Babae, lalaki, bakla, tumboy, anuman ang kasarian mo, alipin, malaya, katulong, hindi. Dapat tayo ay inclusive. Ano bang sinabing inclusive? SPED man yan, bulag man yan, bingi, anuman, disabled, PWD, yan ay pareho sa tingin ng Diyos. Yan ay tao, may dignidad. Yan ay kailangan ng kaligtasan. Sa harapan ng Diyos, lahat inclusive. Kaya sa Emmanuel Christian Church, bawal yung grupo-grupo. Dito yung group ng mga magaganda, ito naman hindi kagandahan, ito kagwapuhan. Hindi, wala dito. Dapat pantay dahil ang katulong at ang amo pantay sa tingin ng Diyos. Ang Hudyo at Gentiles, pareho yan sa tingin ng Diyos. Lahat yan na tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat yan malaya. Amen?
Pantay-pantay, inclusive. Kaya kung pagtingin natin yung mga LGBTQ multiplication, inclusion natin yan. Include natin. Do not exclude. Huwag natin i-exclude, huwag natin sa ganyan. Kaya nga ang simbahan, hello? Nandyan pa ba kayo? Meron pa naman akong 10 minutes, kayo naman. 10:30 ako, may 10 minutes pa. Sa simbahan, dapat nandito nagsisimba, nandito yung mga chismosa. Mga marites. Nandito. Hello? Ang simbahan, nandyan yun. Nandyan yung marites. Nandyan yung lahat ng klase. Kasi ang simbahan ay hospital ng makasalanan. Tama ba? Andito ba walang kasalanan? Nandito lahat. Kasi tayo lahat ay naglong ng kaligtasan. At dahil ligtas tayo, ito yun ngayon na makasalanan noon, ngayon ay nagkatanggap ng kaligtasan. Eh di pareho tayo. Classmate? Magtaka ka. Nakatanggap ka na kay Kristo, chismosa ka pa rin. Ay iba. Pag Kristiyano ka na, tama na yon. The old has gone. Ulitin nga natin. The old has gone. Di pinag-itipon-tipon tayong chismosa noon. Pagdating sa simbahan, praise worship team na tayo ngayon. Ginagamit ang bibig, ginagamit ang puso, ang ating kamay to glorify our God. Amen? Pag nakatingin tayo sa iba, ito, tingin taas, baba. Huwag ganun. Sa church, walang ganyanan. We embrace each other. For we believe na tayo'y makasalanan noon, we are the same, justified by faith through Jesus Christ. Amen? Amen? Baka sasabihin nyo, sabi ni pastor, mga chismosa daw yung mga nasa simbahan. Ichismis na naman ako doon. Uy! Anong sabi ni Jesus in 29? At kung kayo'y kay Kristo, basahin natin to. Last, pakibaba. 1, 2, 3, go. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen? Gusto niyo po bang pamanahan kayo ng Diyos? Amen kayo, di niyo alam kung ano ipamana sa inyo. Huwag lang ng utang. Delikado. Good health, praise the Lord. Tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ang sabi ni Paul, ang pangako niya, ano ba yung mga pangako niya kay Abraham? Sa Genesis chapter 12. Isa-isayin natin, Genesis chapter 12, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. So, verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Number 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ang ganda ng Ang ganda ng kanyang pangako. At ang sabi ni Paul, ang lahat na kay Kristo, tagapagmana ng pangako ng Diyos. Kung ano ang pangako niya kay Abraham, yun din ang mamanahin natin na pangako ng Diyos. Amen? And the best promise of God is when Jesus, sa kanyang mga apo kay Abraham, isa sa pinakamahalagang pangako ng Diyos kay Abraham ay ang pagdating ni Jesucristo sa pamagitan ng angkan ni Abraham. Mga kapatid, natupad ba ang pangako ng Diyos mula noon? Natupad ba? Yes. Oo. At tutuparin niya ang kanyang pangako sa lahat na kanyang pinapawalang sala. Sino sa umagang ito ang pinawalang sala ng Diyos? Say amen.
Ito ang pangako ng Diyos. Nauubos na ba ang iyong lakas dahil tumatanda ka na? Nahihirapan ka na? Ba dahil hindi ka na iniwan ng problema? Gusto mo nang sumuko at tatalikod na lang sa iyong pananampalataya? Hanggang ngayon, nagdadalawang isip ka pa kung totoo ba siya. May sakit, magulo ang pamilya, walang pera, nag-aaway ang mahal sa buhay, walang kaibigan, walang trabaho, walang bahay, wala, takot, nag-alala at iba pa. Ang pangako ng Diyos, ang sabi niya sa Galatian, mga hangal, kayong mga taga-Galatia, sino ang nakakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata, ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Tandaan niyo mga kapatid, namatay si Jesus para sa iyo, nabuhay siya para sa atin. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, kapatid, kaibigan, ikaw at ako ay pinawalang sala ng Diyos. Kung kaya, mamanahin natin ang kanyang mga pangako. Ano-ano ang mga pangako ng Diyos? These are some of His promises. Merong 7. Sabi niya, I will be with you. Sundan nyo nga, 1, 2, 3, go. I will be with you. Number 2, I will protect you. I will be your strength. I will answer you. I will provide for you. I will give you peace. And I will always love you. And those are the promises of God. Amen? It's 10:30. Binilisan ko lang talaga. Kasi 30 minutes lang binibigay sa akin lagi. Time check, 10:30. Tapos na. May tanong? May tanong? Masarap pakinggan? Are you blessed? Ang tanong, maging hangal pa ba tayo? Ano nga ang hangal? Hindi nakakaintindi. Naintindihan ba? Praise the Lord. Kala ko maraming hangal pa. Hangal, it means hindi nakakaintindi. Do you believe in the promise of God? Naniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Meron po ba kayong hiningi sa Diyos ngayon? Meron? Meron po ba kayong request sa Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? I will provide you. Kung may tanong kayo sa Diyos, God will answer you. May hiningi kayo? May hinihingi kayo? I will provide you, sabi ng Diyos. Natatakot kayo? Ano sabi ng Diyos? I will protect you. Naniwala kayo noon? Praise the Lord. Ang lahat ng naniwala, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ay hindi binulag ni Satanas. Tayo po ay tumayo.